May matinding babala ang Iran. Nagbabala umano ang Tehran sa Saudi Arabia, Qatar at iba pang Gulf states na maaari nitong gantihan ang mahahalagang oil at energy facilities kung muling umatake ang Estados Unidos. Naku po, ang init ng tensyon, mukhang ipit na ipit ngayon ang Gulf states. Samantala, may problema ba sa arsenal ng Amerika? Naiulat na kinompronta umano ni Donald Trump ang kanyang defense secretary dahil sa mababang stockpile ng ilang missile at interceptors. Habang lumalaki ang tanong kung kaya ba ng US na panatilihin ang operasyon laban sa Iran kung magtatagal pa ang digmaan. Aba, mukhang may dapat ikabahala ang Washington. Kasabay nito sa Israel, biglang may tinanggal sa Mossad. Inalis umano ang dalawang senior officials na sinasabing nasa likod ng isang bigong planong pabagsakin ang Iranian regime. Pero ang mas nakakagulat, may mga Kurdish fighters, mass protests, at maging si dating Iranian President Mahmoud Ahmadinejad na umano'y bahagi ng kontrobersyal na plano. Sa isa pang mahalagang balita, 3 araw na negosasyon, may napagkasunduan nga ba? Natapos ang ika-7 round ng Lebanon-Israel talks sa Rome na pinagitnaan ng US habang pinag-uusapan ang posibleng Israeli withdrawal at bagong border security deal. Hezbollah naman ay nananawagang itigil agad ng Beirut ang negosasyon. Kaya naman huwag kang bibitiw bigla. Tumutok at alamin ang buong kwento sa likod ng mga pangyayaring ito. Nagbabala umano ang Iran sa Saudi Arabia, Qatar at iba pang Gulf states na kung muling maglulunsad ang Estados Unidos ng pag-atake sa Iran, maaaring gumanti ang Tehran sa mga importanteng infrastruktura sa Gulf. Kabilang dito ang oil fields at oil facilities, refineries, power grids at iba pang strategic targets. Ayon sa source, ipinahatid ng Iranian Foreign Minister na si Abbas Araghchi ang mensahe sa mga opisyal ng Saudi Arabia, Qatar, Turkey at Pakistan. Ang punto ng Tehran, hikayatin ng mga bansang Gulf si Donald Trump na itigil ang bagong pag-atake at bumalik sa negosasyon. Bakit seryoso ang warning? Gustong gamitin ng Iran ang kahinaan ng Gulf region, lalo na ang oil at energy infrastructure, bilang leverage laban sa US. Ipinapaalala rin ang 2019 attack sa Saudi Aramco facilities na pansamantalang nagpababa ng malaki sa Saudi oil production. Naiulat na nakipagtalo si President Donald Trump kay Defense Secretary Pete Hegseth sa Camp David dahil sa problema sa stockpile ng mga missile ng US. Ayon sa ulat ng Washington Post, inakala ni Trump na naresolba na ang kakulangan sa long-range missiles at missile interceptors. Pero lumalabas na mababa pa rin ang supply. Ayon naman sa CNN, nagamit na umano ng US ang halos 80% ng THAAD interceptors at humigit kumulang 50% ng Patriot interceptors. Kaya nasa delikadong antas ang natitirang supply. Nang kumprontahin umano ni Trump si Hegseth, itinuro raw nito ang kanyang deputy na si Stephen Feinberg. Pero kapwa itinanggi ng White House at Pentagon ang ulat at sinabing hindi nito niligaw ni Hegseth ang White House.
Itinanggi ni Trump ang mga ulat na nauubusan na ng ammunition at iba pang munitions ang US military. Sinabi niya na ang US ay may massive amounts ng munitions, partikular sa ilang uri ng armas. Ayon kay Trump, patuloy ding ginagawa at ipinapadala sa US ang mga bagong supply kapag kinakailangan. Kasabay nito, nagbabanta si Trump ng matinding parusa sa mga umano'y naglalabas ng classified o sensitibong impormasyon tungkol sa kalagayan ng US arsenal. Sinabi niyang maaaring humarap ang mga ito sa mahahabang sentensya sa kulungan. Mas malaking problema ang lumilitaw sa strategy ng US sa Iran. Ayon sa isang US official, hindi malinaw kung pangunahing layunin ba ng operasyon ang pagpigil sa nuclear weapons ng Iran, pagbubukas ng Strait of Hormuz, o pagwasak sa missile at drone capabilities nito. Dahil dito, may mga pangamba umano na kahit nakakuha ang US ng tactical victories, maaari itong humantong sa strategic defeat kung walang malinaw na direksyon kung paano tatapusin ang conflict. Naiulat ding exasperated o frustrated na si Trump dahil hindi niya inaasahang magiging ganito kahirap at katagal ang pagkuha ng kasunduan mula sa Iran dahil umabot na sa ika-6 na buwan ang digmaan laban sa Iran. Kaya lumalabas ang mga tanong kung sapat pa ba ang weapon stockpile ng US para sa matagalang operasyon. Sinabi ng isang Trump ally na hindi raw niya planong magkaroon ng mahaba at matagal na giyera. Ayon sa ulat ng Times of Israel, inalis umano ni bagong Mossad Chief Roman Goffman ang 2 senior officials na naging pangunahing bahagi ng isang bigong plano para pabagsakin ang Iranian regime. Ang 2 opisyal ay dating head ng Mossad Intelligence Directorate at head ng Iran Division. Sila umano ang kabilang sa mga nagdisenyo ng operational plan na layong magdulot ng regime change sa Iran sa pamamagitan ng mga minority groups at pagpapalakas ng mass protests. Bahagi ng plano ang Israeli strikes sa Iranian Revolutionary Guard positions malapit sa border ng Iraq upang bigyang daan ang mga Kurdish fighters na makapasok sa Iran. Inaasahan ng plano na sasali ang libo-libong Kurdish fighters at kalaunan ay lalaki ang kilusan hanggang maging malawakang pag-aalsa laban sa Iranian government. Iniulat din na kasama sa plano ang posibilidad na i-install si dating Iranian President Mahmoud Ahmadinejad bilang leader ng Iran. Natapos na ang ika-7 round ng direktang negosasyon ng Lebanon at Israel sa Rome, Italy na pinamagitan ng Estados Unidos. 3 araw ang naging pag-uusap. Pinag-usapan ang mga tinatawag na model areas kung saan maaaring magsimula ang paunti-unting pag-atras ng mga puwersang Israeli mula sa Lebanese territory. Iginiit ng Lebanon ang renewal at buong pagpapatupad ng ceasefire, lalo na dahil sa mga aligasyon nitong patuloy na paglabag ng Israel. Nangako umano ang US na magbibigay ng sagot tungkol sa mga reklamong ito. Nagkaroon ng initial exchange ng prisoner lists. Pinag-aaralan din ang isang bagong kasunduan para sa seguridad sa border. Pinagtatalunan pa kung UN o Washington ang magiging legal reference nito. Habang nag-uusap sa Rome, nagpapatuloy naman ang Israeli military activity sa southern Lebanon.
kabilang ang drone at warplane flights at mga airstrike. September 1 ang iminungkahing petsa para sa susunod na negosasyon. Bagamat hindi pa final o patuloy pang magkukonsultahan ang US, Lebanon at Israel. Nananawagan naman ang Hezbollah sa gobyerno ng Lebanon na agad itigil ang pakikipag-usap at negosasyon sa Israel tulad ng mga pagpupulong sa Rome. Ayon sa bloc, ang patuloy na pakikipagkasundo ay nagpapakita lamang ng pagpapasakop at hindi nagdadala ng kapayapaan o seguridad habang patuloy ang pag-atake at pagwasak ng Israel sa Lebanon.